hindi na makagat yung kanyang brake pedal. Ayan, sobrang lambot na. So hindi na kumakagat. So ang isang problema sa mga nakikita nyo yung gilid ng cylinder. So ibig sabihin yan, pudpud na yan. So hindi na siya pwede bibilhan mo na siyang repair kit, kasi pag wasabilan mo siya ng repair kit, ganoon pa rin. Susugatin niya pa rin yan dahil goma yung repair. Ito yung tawag niyan, yung unang apak mo, nakatukot ito yung push rod pagi ng brake. So yun po yung magiging laro nito. So ibig sabihin, assembly, bibili ng assembly. Okay, so ayan na guys, yung brand new, makikita nyo. Ayan. So hindi na natin ito bubuksan kasi ikakabit natin ito ngayon. Tapos check natin kung anong kalalabasan. Okay, so basic pointers pa rin. Ang tanong dyan, bakit yung brake fluid nagbabawas? So dito kasi nangyayari yan guys. Pagbawas mo tayo, butang ko. Hindi siya mag-pass to. So makita niya, matigas na siya. Palang araw guys, another client na naman tayo na Daihatsu. Ang problema malambot yung kanyang brake system, especially yung brake pedal, spongy. So samahan nyo ko sa basic pointers tutorials kung ano yung mga basic tips na pwede may abag sa inyo sa mga ganitong sitwasyon. So para rin siyang Suzuki na 15 engine. So check natin guys yung loob ng kanyang brake system. So makikita nyo rito, para lang siya Suzuki. So yung pedal niya sobrang lambot, spongy na. So hindi na makagat yung kanyang brake pedal. Ayan, sobrang lambot na. So hindi na kumakagat. So ang hirap lang nito pag magtatanggal ka ng tawag niyan master cylinder, kasi nga tawag niyan surplus to. So converted. So halos hindi na makita yung nito, yung kanyang brake system nakatago sa loob. So babaklasin to. Babaklasin yan, so marami babaklasin para silip natin yung kanyang hindi nga makita, yung kanya, yun doon na portion, nasa loob ito yung kanyang master cylinder. So yun po yung tatanggalin natin para makakuha natin, babaklasin natin yan para makakuha tayo ng access doon. Okay, so baklasin ko muna guys, balik ako pag nabaklasan natin yung kanyang master cylinder. So basic pointers pa rin, ito yung mga karamihan sa mga mga Daihatsu na unit. So magbabalak na bumili ng Daihatsu, so check nyo muna kung okay na ba sa inyo yung kanyang brake cylinder na nakatago sa ilalim. Ayan, makikita nyo yung pagka-convert guys. Ayan ayun, nasa hindi makita. So ang access is baklasin talaga itong harapang bagi. Okay, so sige, let's start. Baklasin muna natin guys, so balik tayo pag makuha na natin para malaman natin kung ano yung magiging main issue kung bakit siya spongy. So mamaya pag nabaklas na yan, makikita natin kung ano nagiging dahilan kung bakit siya mahina, kumapit at spongy yung brake. Okay, so tara. Okay, so kailangan na baklasin mismo itong kanyang LCD guys, kasi ang hirap dukutin ng kanyang brake cylinder. So ito yung minsan problema sa mga conversion, kasi nga yung location ng kanyang cylinder talagang nakapalaw. So tanggalin muna natin yan lahat guys para makita natin kung ano yung problema ng kanyang cylindros, bakit lumulubog, kung ano yung main reason. Okay, so sige, bakasin muna namin tapos balik tayo ako pero tanggal na. Okay, so basic pointers pa rin. Ang tanong dyan, bakit yung brake fluid nagbabawas? So dito kasi nangyayari yan guys, pag was na sira na yung repair kit ng master cylinder. So ang mangyayari dyan, sasalawin niya ni hydro box o pinaka brake booster. So magugulat ka, yung brake fluid level mo nangyayari nagbabawas. So doon natatapon, lumalabas doon sa repair kit mo. So doon sinasalo yan ng hydro box. So magugulat ka na lang, wala na, yung kumbaga nababawasan yung brake fluid level mo. So yun po nagiging main cause. So ano gagawin? So kailangan palitan yung repair kit o yung mismo yung kanyang o-ring lang doon mismo. Kung gusto mong sure is repair kit na buo para wala nang intindihin. So yun po nagiging main problema dito. Ayan yan, kita nyo nagbabasa. So yan, malapit na yung lumusot dyan sa hydrobox yung sistema ng So check natin yung yung kanyang issue kung bakit natawag na mahina yung spongy ng apak ng brake. Okay, so ayan na guys, tinanggal na natin. So ito yung kanyang primary, ito naman yung kanyang secondary. So ang problema nito, yung repair kit niya, ayan pudpud na.
halos magpantay na sa ano dito. So dapat yan yung rubber dito umusti yung tinatawag na o-ring. Okay, kasi yung repair kit niya pag once na pantay na yan, ito ang mangyayari dito, wala nang pressure, wala nang lakas kasi po level na level. So dapat yan naka-usli. Same din dito, may kita din po, ayan So yung level nito, yung rubber na yan, so dapat yan medyo mga ganyan ng clearance malaki. Kasi kung ganito na pantay, so kung pantay na, may pressure, kaya nagkakaroon ng spongy o yung fluid, yung pressure niya hindi niya kayang pigilan, kaya lumulusot lang, balik-balik lang siya. Okay, so tingnan natin to, yung pinaka main issue talaga nito is ito. Dito tayo sa liwanag. Ayan makikita nyo yung gilid ng cylinder. So ibig sabihin yan, put na yan. So hindi na siya pwede bibilhan mo na siyang repair kit, kasi pag bilhan mo siya ng repair kit, ganoon pa rin. Susugatin niya pa rin yan dahil goma yung repair kit So ito talagang problema yan. So yan ang nagiging problema. Yan. So kailangan siyang baguhan. So kailangan mo lang lagyan ng bago para na siya, bumalik yung dati niya pressure. So ibig sabihin sila na to, hindi na to ma-repair. Check natin guys yung kanyang repair kit. Ito yung kanyang tinatawag na repair kit. So kailangan siyang malaman kung ano yung function naman dito sa loob, kung ano yung primary tsaka secondary. So basic pointers pa rin, dapat alam niyo yun kung ano yung function ng dalawang piston dito sa loob. So nagbibigay kasi ito ng pressure doon sa likurang bahagi ng brake tsaka sa harapang bahagi ng brake. So pag-usapan din guys, basic pointers pa rin kung paano mag-function ito. So ito yung tawag niyan, yung unang apak mo, nakatukot ito yung yung push rod, tulak diyan sa brake. Tutulak to. So automatic yan. Pag tulak yan, babangga naman yan dito yan. Ayan. So primary, secondary. So pag tinulak mo, pag inapakan mo yan, ito yung unang magbibigay ng pressure sa likurang bahagi ng brake. Tapos pag sinagad mo na, ito naman magbibigay ng pressure sa harapang bahagi ng brake. So yun po yung magiging laro nito. Okay? So kailangan mo siyang palitan. Dahil dito is sira na siya. So ibig sabihin assembly, bibili ng assembly. Okay, so ayan na guys, yung brand new, makikita nyo. Ayan. So hindi na natin ito bubuksan kasi tawag niyan, brand new naman to. So automatic na yung cylinders yan, malinis na yan sa sumaking tab. So wala siyang daan ng sugat. So samantalang yung luma, makikita mo nga uli, ayan. So may sugat siya. So ibig sabihin yan ang nagiging problema. Kaya wala na siyang pressure. Kaya half clutch na lang siya. Ay kumbaga half brake na lang. Nangyari, wala nang kagat yung brake. Lalo na kung may load o maraming karga yung sakyan. Okay, so yun ang gagawin. So ikakabit natin ito ngayon. Tapos check natin kung anong kalalabasan. Okay, so at least malaga makuha nyo lang yung basic pointers tutorials panalo na. Okay, so ang atong brador Brad Ping Ramos. Okay, so sige, wait lang Brad. Okay guys, so dito natin ilalagay yan. Ayan, so yun, ganoon pa rin, dati pa rin sa ilalim. So sa mga tawag yan, sa mga nag-convert nito, so medyo mahirap na naman talaga yung pag-convert. Kaya nangyayari yung location mismo ng master cylinder minsan hirap kasi nga galing from right side to left. So nangyayari nagiging yung yung space ng kanyang pyesa mahirap na siyang tawag yan, ilagyan ng medyo magandang tawag yan location. Ang mahalaga sa kanila, mapasok lang lahat na lang yung unit, tapos maganda lang yung labas. So okay na, so makita nyo naman yung fuse box sa loob na kita nyo diba, nasa na, sok-sok na. So hindi na maabot ng yan, hindi na maabot ng electrician yan dahil sobrang lalim na. So kailangan siyang baklasin. So malaki ng trabaho, malaki labor. So yun lang. So sige, balik tayo guys, kabit muna namin, tapos balik tayo mamaya konti pag nakabit na natin. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung buong system. So check natin yung kanyang brake pedal.
Yan. So makita nyo, matigas na siya. Oh. Ayan o. So malakas na yung pressure. Yan yung nagiging result. Okay na siya. So yun pa yung mga basic pointers guys nga problema kung paano maalis sa mga unit natin na ganito sistema na spongy tsaka yung ayaw makapit yung brake. Sabihin na kailangan mo lang palitan yung kanyang system. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta at sa lahat ng mga followers, subscriber. Please tune in guys, comment lang kayo and then subukan natin at sikapin natin na mabigyan ng mga kasagutan ng lahat ng mga tanong ninyo sa ating comment section. Okay, so please share my video, subscribe, bye bye and God bless. See you.